Ako si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Noong August 21, 1983, isang trahedya ang gumimbal sa buong bansa. Si Benigno Ninoy Aquino Jr., isang kilalang opposition leader, ay pinaslang sa tarmac ng Manila International Airport. Bago ang kanyang pagkamatay, iniwan niya ang mga katagang, "The Filipino is worth dying for." Sa panahon ng 1980s, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng rehimeng Marcos. Maraming Pilipino ang nakaranas ng pang-abuso at kahirapan. Sa gitna ng dilim, si Ninoy Aquino ang naging simbolo ng pag-asa. I have not stopped fighting your Commander-in-Chief. One, I caused the publication of articles denouncing how Mr. Marcos murdered democracy in the Philippines published in the Bangkok Post and all the leading newspapers of the world in 1970. Bilang senador at kritiko ng rehimen, hindi siya natakot magsalita laban sa katiwalian. I have written Mr. Marcos letters upon letters and I told him, read your history, my friend. I have no hatred for you. I only have pity because if you do not see and you do not remove the calluses from your eyes, if you do not remove your blinders, you will meet the same fate of all the dictators of history. Kahit sa kanyang pagkaka-exile, patuloy niyang ipinaglaban ng kalayaan at demokrasya. While it's true, Mr. Marcos, I said that after my 8 years in prison, I have lost appetite for office. I am no longer seeking the presidency of this land. I'm not seeking any more any office in this country. But believe me, I said, when I tell you that while I have vowed never to enter the political arena again, I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Binalikan ni Ninoy ang Pilipinas noong Agosto 1983 sa kabila ng mga babala sa kanyang buhay. We all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding hinagpis at galit sa puso ng mga Pilipino. Ang mga katagang "The Filipino is worth dying for" ay nagmula sa isang malalim na pagmamahal at pananampalataya sa kakayahan at dangal ng bawat Pilipino. Kung ano linalaman ng aking puso, ang damdaming nangingibabaw sa loob ko ngayon ay kasiyahan. Ako'y masaya dahil sigurado na ako na tayo'y panalo na sa darating na eleksyon. Pagkalipas ng 41 taon, buhay pa ba ang diwa ng mga katagang "The Filipino is worth dying for"? Sa ating paggunita sa ika-41 anibersaryo ng pagpaslang kay Ninoy Aquino noong Agosto 21, taong 1983, ating balikan ang mga katagang "The Filipino is worth dying for" na kanyang iniwan sa sambayan ng Pilipino. Totoo pa rin kaya ang mga pahayag na ito matapos ang 4 na dekada? Upang pag-usapan ang punot dulo ng usaping ito, makakasama natin ngayon dito sa So to Speak, sina Sister Mary John Manansan, Madreng Benedictine, tagapagtatag ng Women's Studies Program ng St. Scholastica's College, Manila, kung saan ang inyong lingkod ay kanyang naging scholar
sa kanyang kauna-unahang feminist scholarship noong taong 1989. Siya ay kasalukuyang School Directress ng St. Scholastica's Academy dito po sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Si Sister Mary Jan ay kilalang tagapagsulong ng kilusang kababaihan sa Pilipinas at buong daigdig. Makakasama rin natin si Kong Hernani Braganza, dating Secretary ng Department of Agrarian Reform. Naglingkod bilang congressman ng unang distrito ng Pangasinan, naging mayor din siya ng Alaminos, Pangasinan, at ngayon ay isa sa mga tagapagtatag ng party list na Aksyon Dapat. Narito rin ang isa pang tanyag na human rights defender dito sa ating bansa. Siyempre, iniidolo ng marami, kasama na ako. Siyang tumatayong tagapangulo ng Free Legal Assistance Group of FLAG. At siya rin ang founding dean ng De La Salle University College of Law na ngayon ay mas kilala bilang Tanyada Diokno School of Law. Bumati muna kayo sa ating mga tagapanood. Sister Mary Jan. Okay po, kami po ay, ako at least, I am honored na inimbita ako ni Sonia dito sa magandang programa yan. Kasama ko, mga big shot, no? So, binabati ko po kayong lahat. Sana malugod kayo sa aming programa. Yes. At Kong, Nani, Ading. Ate Sonia, hindi ko na makilala yung San Fernando at saka Angeles. I used to live here before. Nung ako ay na-shoot to kill ng Administrasyong Marcos during my college days. So, I was then 19, 20 years old. I'm so young at 60 right now. Welcome to the club. Thank you po, thank you po. And syempre, Attorney Shell Diokno. Mas bata pa ako sa inyo, Kong Nani. 16 lang ako. Magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat, Sonia, sa inyong paanyaya na tayo maging bahagi nitong first program ninyo, first episode. First episode. Yes, excited po tayo. TV comeback. Okay, itong ating diskusyon, merong dito parang magse-sentiment, merong bahaging ganon, sentimental journey. Kasi at one point in time, at nung mga panahon na yon, 41 years ago, nagkaroon tayo ng mga interaksyon sa isa't isa. Pero nung panahon na yon, not with you, I interacted more with former Senator Diokno, yung tatay nyo, di ba? Bata ka pa nun yata. Oo, bata pa ako noon. Pero bata pa rin ako noon. Kasi 65 na ako ngayon, so matanda ako sa iyo ng 2 taon. Hindi ka 60, 63, tama. And, sige, tanungin ko muna, Sister Mary Jan, where were you? Anong ginagawa nyo noong August 21, 1983? Actually, wala ako sa Pilipinas. I was in Spain because I was in Spain from 1982 to 85. Pero narinig ko about it. Talagang na-shock ako talaga. No? Pero wala talaga ako dito. Attorney Shell. Ako naman ay paalis. Actually, the following day, August 22, ako ay pumunta ng Amerika para mag-aral ng law. Kaya nung araw ng August 21, nag-empake ako sa bahay. Final yung paghahanda. Nung narinig namin yung balita, of course, we were all in shock. Talagang hindi namin na-expect na gano'n na mangyayari pagdating niya. At ikaw noon ay ilang taon? 19? 19. Oo. Sudyante ka pa, no? Tayo. Oo nga. Yes, well, you were with UP. I was with De La Salle University. Ako po yung naging presidente ko kasi ng Lasal noon. So I was part of a bigger coalition of students, yung National Union of Students of the Philippines. Naka-standby lahat eh. Will he be allowed to land in the Philippines? Yun lang ang tanong eh. Kasi sikretong pumunta rito eh, under the name of Andres. I forgot the May name. pangalan pero na ginamit. oo, oo. So, yun lang. Then that incident happened. No, so everybody was shocked. Everybody was shocked. So, at that point in time, yung mga lasalista na kukunti sumama sa rally, wala ka na makitang estudyante sa classroom. It hit a nerve sa mga middle-income families at that point. Sa madaling salita, parang para sa maraming mga Pilipino, parang life changer ang Aquino assassination, no? It was. Ano naging epekto sa inyo ng pagkapaslang kay Ninoy, even though you were in Spain at that time, sister? Actually, meron niyang connection sa pag-establish ng Gabriela. Parang parang ang tingin mo wala, no? Kasi ang nangyari noon, nung napaslang si Ninoy,
nagsulputan ang mga women's organization. Kasama nga ang WOM, di ba? Lahat-lahat. Tapos, doon tayo, kami dalawa ni Girlie Villariba, di ba nag-ano kami ng isang seminar na inimbita namin itong lahat ng mga nagsulputang mga mga women's Actually, organization. kasama ako doon. Kasama ko doon. At doon sa ano na yon, meeting na yon, napagkayarian ng buong conference na magawa ng isang umbrella organization, ang pangalan ay Gabriela. Kaya meron talagang connection sa pagkapaslang kay Ninoy. Pero yung Gabriela noon, although inspired ni Gabriela Silang, yung pangalan, meron siyang ibig sabihin, di Oo, ba? nilagyan lang natin. Oo. Alam mo yun ano nga ulit? General Assembly binding women for reforms, integrity, leadership, and action. Very good. Gabriela. Ang galing mo. Inimbento lang natin yan. Oo nga, tama. At, Hindi talaga. anong epekto sa inyo noon? Lalo pang tumibay yung gusto kong mangyari sa buhay ko na maging human rights lawyer. Kasi nung panahon na yun, talaga naman, wala naman tayong hustisya nung time na yun. Lalong-lalo na yung mga lumalaban sa diktadurya. At, Meron pa na akong sasabihin. Yeah, sige. Alam mo ba yung crying lady? You remember that? Meron sinasabing crying Witness, yung lady. witness. oo. Actually, yun ay Agnesian. From St. Agnes Academy. Okay. Na estudyante ko nga siya, border siya doon. Kasi daw, tinanong ko sa kanya, paano mong nakita? Kasi nandun siya sa loob. She was in the same plane. Yes. Ngayon, In the same plane. as the in. same Oo, plane. oo. Tapos nung lalabas na daw yung mga sundalo, nakisama siya doon sa mga photographer. Kaya nakita daw niya. Di ba ginawa siyang witness? Tingnan mo yung Rebecca, detalye yun. ang pangalan niya, Nakalimutan mo, ah. Rebecca Quijano. Oh, Yeah. naku. Na-curious Ang- lang ano ako, did pa? he saw the actual shooter? Yes. Oh, wow. Oh, Nakatalikod. Nakatalikod. Oo. Oo. Pero sinabi niya, di ba, kasi she was asked to witness. Sabi, nakita ko yung soldier na, kaya hindi si Galman. Oo. So, Kong Nani, sabi mo nga, estudyante pa lang tayo noon. Anong sumunod mong ginawa pagkatapos ng Aquino assassination? Well, basically, that was what? 83? 83. Di ba? So, in the next 3 years, di ba? Yung student movement became a part of a larger movement of Filipinos. Di ba? Who were fighting for justice, freedom, and democracy. So, sa tingin namin, yung the assassination of Senator Ninoy was a catalyst that pushed people to march. The snap election where Cory Aquino was cheated. At inamin naman nila na may cheating, where millions of Filipinos voted for her. Di ba? And the walkout of nung NAMFREL was the tipping point that led to the downfall of the dictatorship at that point in time. So, we relive that era. And I keep telling my kids now, the justice, freedom, democracy you enjoy today was a result of a struggle by an older generation by you. So sabi ko sila, enjoy it. Mahalin nyo. Protect it. If not for you, for others. Kasi ito yung pinaglaban namin. Huwag nyo sayangin. Di ba? So, kaya malaya ko yung nagsasabi sa Facebook ngayon, hello, walang Facebook noon. And yet today, fake news is also a part of that democracy right now. Yun lang. Si Kapepe Jokno ang nakita kong naging very, very active Di ba? Nung mga panahon na yon. Tama yun. At doon nila tinayo yung Justice for Aquino, Justice for All. At ang dami talagang nagtayuan na nung time na yun. Actually, na-witness ko yung mga pangyayari from afar. Dahil nga umalis ako the following day. At for the next 3 years, nag-aaral ako ng law sa Illinois, sa Amerika. Pero ang mga magulang ko, sila tumatawag sa akin dahil censored ang balita dito noon Tama. So every weekend tatawag, anong balita dyan? Anong sinasabi nila tungkol sa Pilipinas? Lalong-lalo na nung lumapit na yung EDSA Revolution. At ang mga kapatid mo rin, di ba? Oh, very active. Active. Oo, Sila kilala buong- nila Buong Sister pamilya kasi sila di ba? Aktibo. Yes. Oo. Pati mama niya nga Kami nga kliyente ng flag Nung na-shoot all the order nga ako, ang abogado ko, the father, Oo nga, Free Legal Assistance Group kasi. Naalala ko, memoryado nga namin ang telephone number ng flag at saka address sa bahay. ng TFD. Mag-50 years na ang flag itong October. Oo nga, Lapit no? na. Oo. Naku, golden anniversary na. Equal access opportunity.
Diba? That opportunity belongs to the elite. Mas marami ako natatanggap na reseta kaysa yung health officer ko because they needed help. Naku, kailangan reunion yan ng mga Oh, dati yes. niyong client. Ang dami. Oy, Libo-libo imbitahin ka yan namin. for Meron sure. tayong may convention Diba? tayo. Oo. Sister, yung ating paksa ngayon kasi, parang gusto natin balikan yung katagaan ni Ninoy. The Filipino is worth dying for. Kanya ang sobrang daming nangyari sa Pilipinas sa nakaraang 40 taon, di ba? Parang ang mga Pinoy, they keep electing the wrong leaders. That's my point of view, no? That they are the wrong leaders. Minsan tumatama naman, pero pag tinignan mo sa national scene, anong masasabi mo sa Senado ng Pilipinas ngayon? Kaya nga, kung iniisip ko, bakit mo tinatanong yon? Kung tinatanong mo kung is the Philippine is still worth dying for, Yeah. ang presupposition mo, ang dami nang nangyayari na parang yung Pilipino ay sumasama na hindi na siya dapat worth dying for. That is at the back of your question. No? Yeah, Pero exactly. sa akin, it's true na talagang ang corruption kasi is interred, sabi nga ng Shakespeare, not the good. But corruption is interred in our bones. Talagang kung makita mo yung corruption talaga, talagang it's so frustrating kasi in all levels, at hindi lang sa gobyerno. Of course, sa gobyerno, napakalaki. Pero even in private institution, talagang pumasok na. For example, as president of St. Scholastica noon, may entrance exam, eto na yung nanay. May dala-dalang sulat ng obispo. Parang ibibigay sa akin. Parang ang presupposition, may sulat ako ng obispo, dapat ipasa mo yung Tanggapin. anak ko. Oo. Ang sabi ko sa kanya, Mrs., kung nakapasa ang anak mo, walang problema. Pero pag nalagpak mo, kahit nasulat ng Santo Papa, hindi ko po pakikinggan. Kasi, di ba? Kasi, against Patentado, your daughter, yung ibig sabihin yung daughter mo, hindi niya kaya. Bakit mo pilitan kakayanin ng ano? Pero napaka-natural sa kanila yung magbigay ka na lang Padrino system. ng ano, okay Padrino na. system. Walang Exactly. prinsipyo. Yung ano ba, yung alam mo, nakuha natin na sa patronato yan nung araw. Yung kaya meron akong libro, Shadows of Light, tinitrace ko lahat ng ating mga bad traits sa kongkista ng mga Espanyol sa atin. Pero nasabi nyo kanina yung padrino system Ang tindi ng patronage politics sa ating bansa. Pwede natin sabihin sa isang banda na ang mga Pilipino, mayorya, ay biktima ng patronage politics. Of course. Pero meron silang parte dito, hindi ba? Kasi maraming beses naman tayo na hindi naman tayo nagsasawa sa pagpapaalala na kung iboboto nyo yung nagbigay lang sa inyo ng kwarta, na wala na kayong pakialam kung ano mangyayari afterwards, di ba? May kasalanan din kayo. Pero mo well, ako, I'm not a lawyer. Kindly correct me, Manong Chel. Manong, tita, nina. You know, the Constitution, the Constitution, one of the state policies is to equal access to opportunities. Supposedly. Di ba? That opportunity belongs to the elite. That's The true. poor remains poor. Exactly. Nandito yung ayuda Ito yung nangangailangan ng koneksyon. Kasi pwedeng mawala yung koneksyon kung may equal opportunity sa health. When I was mayor. I'm not even a doctor. Mas marami ako natatanggap na reseta kaysa yung health officer ko because they needed help. Education. I mean, grabe ang dropout rate dito sa Pilipinas. Di ba? Of the 25 million na pumapasok sa eskwelahan, only 6 million will graduate from college. At itong mga nagka-graduate, meron silang unwritten, no failure practice. Exactly. Kung wala kang no failure, paano quality ng edukasyon Exactly. At ang sabi nila, kung ano yung diploma mo, yun ang kita mo, yun ang kabuhayan mo. I mean, at the end of the day. So, of 25 million, which is your human capital, 6 million ang graduate. What will happen to the 19 million? Bagsak sila, nandun sila sa ilalim. Ito yung nangangailangan ng tulong.
And the economy is not growing that fast No, not at all. to absorb the labor force. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit maraming overseas Filipino migrants. Di ba? Migrants. OFW. Na nagtatrabaho sa abroad. At when we looked at the data, lalo sa Middle East, in the Middle East, it's called elementary jobs. Ibig sabihin, hindi graduate ng elementary. Imbis na magtrabaho rito, lumilipat doon. Despite all the risks. Di ba? So, Yeah. that is the net effect. But, on the other side of the coin, they're also saving the economy. Yung hindi graduate dito, yun ang bumubuhay ng ekonomiya natin eh. Di ba? Then we're losing people in terms of yung mga magagaling na Pilipino. Nurses, doctors, they're being recruited abroad because the opportunity here, kung hindi kulang, masyadong mababa. It's not worth their education. So, are we saying they're not nationalists because they did not decide to stay here? I don't think so. Diba? The thing is, we restored our justice, freedom, democracy, but we don't understand our economic rights under this democracy. All we understand is, pwede sumigaw, pwede murahin yung gobyerno. Hindi mo daw makakain yun eh. So what are our leaders doing to ensure, diba, na may opportunity yung resources ng Pilipinas nakasentro sa Pilipino? Exactly. Yan lang naman ang hinihingi natin eh. Di ba? If that happens, then yung mga padrino system should be, dapat mawala yan, technically speaking. Attorney Shell, tumakbo kayo para sa Senado noong nakaraang eleksyon. Nakita natin ang naging resulta ng eleksyon. Nakita naman natin ang line-up ng mga nanalo sa pagkasenador, di ba? Pero nagbabalak kayong tumakbo uli. Napanood ko yung ilang mga teasers, no? Yung kayo nila Senator Risa, Senator Bam, at saka si Kiko, no? At saan mo hinuhugot ang pananampalataya mo sa Pilipinong botante? Unang-una, sa tingin ko yung mga problema ng bayan, hindi naman problema sa pagkatao ng Pilipino. Okay. Problema sa pamamahala yan. Okay. Kaya hiwalayin natin. Are politicians worth dying for? I think the answer is easy. Pero kung ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan natin, talagang worth dying for yan. Tingnan nyo lang yung mga sakripisyo ng mga OFW natin, yung mga sakripisyo ng ordinaryong mga magulang para sa kanilang mga anak. Ay, heroic yun. Talagang pagkabayani yun. And for me, yung issues ng pamamahala, yun ang kailangan natin ayusin. Ngayon, saan ko nakukuha yung inspirasyon ko? Sa kabataan natin. Actually, this week is Linggo ng Kabataan. Kahapon, nandiyan ako sa Nueva Ecija, yun ang naging topic namin. Puro mga estudyante ang audience ko doon. At sabi ko sa kanila, yung hindi lang sila ang pag-asa ng Pilipinas, sila na mismo ang Pilipinas. By 2050, we will be the youngest economy in the entire ASEAN region. But what does that mean for our leaders? Dapat ngayon pa lang, isinusulong na nila yung youth agenda. Better jobs, better education, better health, better opportunities. Yan ang kailangan ng kabataan natin. Kaya napakahalaga kung sino ang pipiliin natin na mauupo sa pwesto. Sister, sinimulan mo kanina yung take mo dito sa pinag-uusapan natin. Gusto kitang tanungin, kaugnay ng kababaihan. Kasi ang haba na rin ng nilakbay ng kilosang kababaihan. Ano? At napakaraming mga kababaihang Pilipino ngayon ang biktima pa rin ng karahasan at dito nga sa sarili nating lugar, no? Sa Pampanga, dito sa Central Luzon. Mayat maya may mga insidente ng rape, ganyan, battering, tuloy-tuloy yan. Ano ba ang estado ngayon at papaano mo nakikita ang papel ng mga kababaihan sa gitna ng lahat ng mga nangyayari ngayon? Actually naman, merong progress tayo sa women's movement, no? Talaga, like ang Gabriela, ang daming, kung makikita mo, there are about 50 organizations, 250 organizations, malawak. At saka kung titignan mo ang batas natin, we have about 30 laws on women. Meron pa tayong Magna Carta for Women. Ang mahirap doon, implementation. Parang sakit natin yata sa
Pilipinas yung magaganda ang law natin pero yung implementation kulang na kulang, no? Ang tingin ko sa karamihan ay yung progress natin, there has certainly been a progress from 1972 up to now. But sapat na ba 'yon? Hindi. Malayo pa ang ating tatahakin. Kasi kailangan talaga, that's why I'm going on with my Institute of Women's Studies kasi dapat palitan ang ang mindset. Both ng babae at lalaki. Actually, sa Institute of Women's Studies namin, may kurso kami for women and men. Not only for women. Sa women, ipinapakita namin na ikaw ay may karapatan. Ikaw ay equal sa lalaki. You are made to the image and likeness of God and you have the same rights and dignity. Sa mga lalaki naman, kasi I do not think that men are born macho, no? Sila ay naso-socialize din. You are not born macho. Kayong dalawa. Kaya dapat, bigyan natin ng pag-aaral ang mga magulang, ang eskwelahan, na ang mga kalalakihan ay dapat yung wala silang ganung klaseng yung privilege, yung para bang sense of entitlement. With regard to women, they have a sense of entitlement and sense of proprietorship. And yun ang sinasabi ko, when I give a seminar to men, sabi ko, it's not your fault, but you have a virus in your computer. Itong virus na to, itong sense of entitlement and sense of proprietorship. Okay. Kaya kailangan mamulat din ang mga kalalakihan, mamulat ang kababaihan. Ang kababaihan to really get their dignity and the men to give up their unmerited privileges. Okay? Okay. I don't know if this will help. More than the political rights of women. Women in this country also lack the opportunity. But if you will look at the economic strata of Philippine society, alam niyo ho, meron yung tinatawag na Ambition 2040, where it is stated, and this was started during the time of Pinoy, the president, carried by President Duterte, at kinikerry ng administrasyon ngayon, where each family should earn an average of 120,000 a month to attain comfortable living. Sad to say, in this country, ang nagko-qualify lang sa 120,000 a month are 500,000 families out of 26 million families. Oh my God. Hindi na problema to. Di ba? The next is yung, we call them yung sobra kita. Yung isa naman, yung sapat yung kita, there are about 1 million people in this country. 1 million lang. 1 million families lang. My goodness. Di ba? Then yung sakto yung kita, there are about 9 million. If you total yung parte na yun, Wala they're pang almost 50%. 45% of the total So karamihan number of kulang ang kita. families. Yung tinatawag ho namin na salat ang kita. These Salat are ang kita. Salat at yung sadsad ang kita. The May salat, may sadsad pa ha. The problem of women empowerment and rights. Dito malamang sumasadsad din. Oo. Kasi yung isang parte medyo educated eh. Yung isang parte kulang ng edukasyon. Hindi ko po sila pinamalit ha. So, working mothers or working parents together, the idea of rights, madali intindihan eh. Pero non-working mothers at working yung father lang at maliit ang kita, doon na, pardon my French, doon na nagkaleche-leche. Yeah, mas grabe yan sitwasyon. Kasi wala silang pang-ekonomiyang kakayahan. Yung mga jails natin, bakit siya overcrowded? Dahil ang mga nahuhuli, puro mga mahihirap na walang pambayad ng piyansa. Yung mga kaso umaabot ng dekada-dekada. Samantalang pag mayaman ka naman, ilang buwan lang, tapos na ang kaso mo. Hindi ba ang one basic problem of the Philippines, the unequal distribution of resources. Yes. So, hindi ba na ano natin tayo mga aktivista? Yeah. Diba? Kasi sinasabi na, dalawang bagay dito. Dapat merong equal distribution. Kaya we are always saying, genuine land reform. Genuine. Hindi yung land reform, kunyari, pamimigay. Tapos genuine yung akin ha. pero you have to I know, I understand. So in general, Yes. kunyari nagbigay ng 7 hectares, ano magagawa mo sa 7 hectares? Kung wala kang technological, Yes. help. Exactly. Wala sila. Ang gagawin nila, pagbibili nila ulit. Di ba? Ganyan ang nangyayari At saka yung countryside. malalaking hacienda,
were they land reformed? Hindi, di ba? Yung mga middle class lang. So, ang sa akin, believe ako sa ating aktivista na framework na you have to solve that first. Dapat merong equitable distribution of the resources. Kasi ang yaman natin, my God, mas mayaman pa tayo sa Hong Kong, mas mayaman tayo sa Singapore, mas mayaman tayo kasi tingnan yung ating natural resources. Eh bakit tayo ang pobre? Kasi nga hindi equal ang distribution ng resources. The most immediate is the national budget. People's money yun eh. When you look at the national budget, so the first question, how much is being given for education, for health? Remove the controversies first. Tanggalin mo din yung controversy. Nasa confidential fund lahat. There are only two kinds of students in this country. Those who can fully afford private schooling and those who can only afford public schooling. I'm not saying public schools are bad. There are only two kinds of patients in this country. Those who can afford private hospital and those who rely on public hospitals. So, ang issue lang dito, for example, in the case of education, may backlog na almost 200,000 na classrooms. The quality of education is failing. Di ba? So, In crisis nga eh. internet, laboratories, math, science, wala. Tapos, ang baba ng, mas mataas yung ratio ng private school at saka public school pagdating sa college. It's 70-30, while it's 90-10 over the period of elementary at saka high school. The same with hospitals. Ilan ba yung regional hospitals natin na ang caring capacity kayang saluhin yung mga kababayan natin na nasa baba? Nung pandemya is the best example. Who suffered the most during the pandemic? The rich became richer. The poor became poorer. But you know, Diba? yung sinasabi mong private, we are actually an endangered species. Ayun pa. Kasi, no tuition fee. Eh, saan pupunta ang estudyante? Sa walang tuition fee. Kaya talagang lumiliit ang aming population. Oo. Itataas Tama, ang dami sweldo. nagsara dito. Itataas ang sweldo. Ako, Pribadong- I'm for the raising of the salary of teachers. Pero anong Hindi kaya. effect sa amin? Itataas mo yung sweldo, itataas mo rin ang tuition fee. Pag tinaas mo yung tuition fee, kulang ang estudyante mo. Exactly. Kaya we are an endangered species. I'm Totoo. telling you. Oo, tama. Look, our private school na maliit, na dissertation ng mama ko, had to close. Had to close. Talagang, ilang epekto. People cannot afford. Tapos siksikan sa public school, lalo sa probinsya, di ba? Na yung mga magulang na iba, gusto naman medyo maganda rin yung, o hindi siksikan yung classroom. Imagine one classroom, 60. Yeah. Di ba? Attorney Shell, kanina binanggit mo nga, no, parang categorically, sinabi mo na the Filipino is still worth dying for. Merong mga binabanggit kanina na mga problema sa pamamahala, hindi sa Pilipino. Sabi mo, ano bang traits ng mga Pilipino ang kapuri-puri para sa'yo na handa mong, handa kang magsakripisyo, gawin ang lahat nang sa ganon ay bumuti ang kanilang kinabukasan? Ay, tingin ko, nakita natin yun nung huling kampanya. Yung bayanihan spirit, yung pagmamahal mismo sa inang bayan, yung tulong-tulungan, yung pagsasama-sama nila. That was so evident in the last national campaign. Bawat rally, talagang excited kami pumunta dahil kita mo naman yung kampanya na yun ang nagdala, hindi naman yung kandidato. Wala ka naman pinamigay na pera. No? Oo, mga volunteer. Hindi ka naman nagmudmod ng At wala naman kaming kakayahan na gumawa ng gano'n. pero may mga so nakikita kan talagang Yes, sumusuporta. umaabot sa milyon-milyon ang nagpupunta sa mga rally. At yun din yung isang pinanghuhugutan namin na nandun pa rin yung idealism, nandun pa rin yung creative energy, nandun pa rin yung sobrang matinding pagmamahal sa atin. But going back to what you mentioned earlier, yung agwat ng mayaman at may hirap sa atin, hindi lang naman sa health yan at hindi lang sa education, pati sa justice. Kita nyo naman, yung mga jails natin, bakit siya overcrowded? Dahil ang mga nahuhuli, puro mga mahihirap, na walang pambayad ng piyansa. Yung mga kaso umaabot ng dekada-dekada. Samantalang, pag mayaman ka naman, ilang buwan lang, tapos na ang kaso mo. So, it really cuts across all the parts of our society. Kaya it's very basic na paano natin iaangat. Kasi yan ang punot dulo ng lahat ng problema natin. Na may mga tao nga na
sobrang hirap. Ngayon, how do you solve that? Except to really have an more equitable distribution. How do you do that? Di ba? Sa akin yan ang basic eh. Kung masosolve mo yan, marami kang problemang masosolve. Pero sino ang may political will to do that? Di ba? Parang Wala kayong nakikita Wala ngayon? akong nakikita. Kayo ba Sa nakikita? kasalukuyang... Ako kasi, Ikaw nung araw, nung ikaw siguro, pero isang province ka lang. Sana multiplied ka by... Ito kwento lang po. No? Oo. We address the problem. Alaminos used to be the center of drug distribution in Western Pangasinan. So when I became mayor, the first rule was no padrino system. Kinausap ko yung vice mayor ko, lahat ng konsyal, lahat ng kapitan. Dito magkakalintikan tayo pag ito drugs. Yeah. But I look at drugs kasi ito eh. Yung gumagamit ng drugs, may sakit yun eh. Yung nagbebenta ng drugs, negosyante yun eh. So the treatment, the concept of justice, eh dapat medyo iba tingin mo. Oh, magkaiba. Yung isa rehab ang kailangan, yung sa kulungan ang kailangan. Ganun lang naman kasimple yun. So we were able to correct that situation. Makikita mo na konti yung drugs sa lugar mo if they cannot access it anymore at masyadong mahal. Because they sell somewhere else. Pangalawa, yung mga illegal activities. Ayaw ko yun eh. Since Congress, hanggang Mayor, sabi ko ayaw ko ng wetting. O kalaban mo nga yung ano, di ba? Yeah, ayaw ko ng Yung wetting. wedding lord. So, ganon. So, how do you... Kasi kung may wetting ka kasi, Akala ko ba source of livelihood daw ng mga mahihirap ang wedding? it's quick money kasi. So, magkano lang ba naman kinikita ng mahirap kumpara sa mayor? Di ba? Now, there's also economics to it eh. Ang daily collection sa Alaminos before was about 1 million a day. Sa wedding? Oh, so that's 30 million a month. Ilan ang populasyon ng Alamin? At that time, mga 50,000. So, nung tinanggal namin yung wetting, that 30 million is now revolving around the local economy. Di ba? So, gumaganda negosyo. Tinigil namin yung illegal fishing. Tinake over namin yung 100 islands. Nabigyan ng kabuhayan yung mga dating kubrador. Parang gano'n. Gano'n ang nangyari. Di ba? So, gumanda yung huli ng mga ipamangisda. Di ba? Gumanda ang turismo. Binoundary lang namin. Sustainable development lang. We can balance tourism and fishing. Hindi magkaaway yan eh. But when political interest comes into play, and of the powers that be, ang kawawa palagi mahirap eh. Totoo. Di ba? Yun lang. So, yun ang balanse yun namin doon. Nagtayo kami ng State University sa Alaminos. Yung pamilya ko, yung angkan ko owns a college. In Alaminos. So, galit na galit sila. Oo. Sabi ko, sa dami ng estudyante, Oo. ito, Meron now pa it's rin, split. meron pa rin ano. Punong-puno yung college na private, punong-puno pa din yung Tama. public. Oo. Iba So, naman kasi yung ano. Iba yung nature ng probinsya kasi. So people from Western Pangasinan, they don't have to go anymore to Lingayen, Tagupan, or Daneta. Parang gano'n lang, doon na lang sila because that's what they can afford. It was also a trigger for economic development of Alaminos. Correct. These are institutions that triggers development kasi. From uniform, transportation, pagkain. That's it. So, pina-internet namin lahat ng public schools namin. We put in laboratories. So, ang sinasabi lang ho namin, yung naranasan namin na bilang mga estudyante sa pribado, dalhin natin sa pampublikong eskwelahan. Then we had a feeding program for 7 years to reduce dropout rate and to compete with parents. Sad to say, kailangan ko sabihin to. Kasi mga Pilipino minsan, pag panahon ng pagsasaka, anak, huwag kang pumasok at tulungan mo ako sa pagsasaka. Imagine ang kalaban mo minsan yung mga magulang. But if government has a program to do that, di ba? Then parents would understand. At ang ginawa ho namin pagkain ng mga bata, ito po yung mga produkto ng ayong mga magsasaka, mangingisda, and we buy those that cannot be raised and grown in the city of Alaminos. Yun lang o. So yung ekonomiya namin tumakbo, we became a net exporter of many agricultural products. So, if ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas po kasi, it's the agricultural sector, dalagpak. We are a net importer of goods, products, including services that can be raised and grown sa Pilipinas. Sister. That's the problem. And one of that is dairy product. In fact, I was interviewing si Alex Bautista ba yun? Sabi niya sa akin, pag ako nanalo, sabi niya, very simple, concrete bibigyan ko ng 3 baka, lahat ng mga farmers. Itong 3 baka na to,
will generate yung mga lahat, cheese, mga ano, makakaroon sila ng dagdag na 5,000 a month, no? Pag ginawa mo yan sa buong Pilipinas, kasi ngayon, ang ating dairy products is controlled by Nestle. 90+% kontrolado. Bakit? Hindi ba tayo makakagawa ng ating dairy products? Hindi ba, sa akin, napaka-konkreto yung kanyang na ibibigyan niya ng 3 baka lahat ng mga family farmers sa buong Pilipinas. Ngayon, magiging kontrolado natin ang dairy products. At yung mismong pamilya ay tataas ang kanilang income. Di ba napakasimple? Di ba pwedeng gawin yan ng mga nandyan sa gobyerno? Tandang Sora dito sa San Fernando. Kaya maraming women, dito, heroes. Di ba? Magtayo tayo ng Nicolasa Sige. na asosasyon dito. Alam mo, sabi ni San Fernando. Dr. Kilala mo si Dr. Leticia Yap, no? Yes, of course. Yeah, that's why dito daw, 2 ang Women's Month. Sa panahon ngayon, anuman ang estado natin sa buhay, anuman ang propesyon o anuman yung mga balakin ninyo sa hinaharap, sa inyong sariling kakayahan o anuman ang inyong ipinaglalaban ngayon, paano ninyo masisiguro na ang sakripisyo ni Noy noon, 41 years ago, hindi masasayang? Attorney Shell. Well, unang-una, kailangan ilagay natin yung nangyari noon sa kaisipan natin. Kaya mahalaga talaga yung pag-aaral ng kasaysayan natin at yung pushback sa disinformation at sa historical revisionism. Yan yung isang sobrang nakakabahala at nakakalungkot ngayon na sabi nila, di ba, golden age daw nung time na yon. Samantalang alam naman natin yung totoong sitwasyon ng time na yon. Ang kailangan lang ay maibahagi natin yan sa lahat, lalong-lalo na yung kabataan natin. Sila yung naging target kasi ng disinformation mula pa ng mga 2000, early 2000s yan Doon lumabas yung mga YouTube na, napakaganda nung panahon ng martial law. At ang tinatarget talaga nila noon, yung youth natin na ngayon ay nagtatrabaho na. Correct. Mabuti na lang, yung mga susunod na henerasyon natin ay hindi na sila nadadala dyan. Yung mga Gen Z and the newer generations, alam naman nila yung nangyari noon. But kailangan mas lalo pa natin maibahagi yon. Kasi ang youth natin, biro mo according to the latest studies, ay 25% ng kabataan natin ay out of school youth. So isama mo na yung kulang sa nutrition, yung stunting, Oo, grabe kulang pala sa ang problema edukasyon, sa stunting. tapos out of school youth. Saan nila makukuha yung mga kaalaman nila? Sa Facebook. Doon lang naman manggagaling yun. At saka kung kanino pa. Kaya yan ang kailangan ma-target natin at ng pamahala. Sister. Alam mo, hindi ko tinatawag na historical revision. Ang tawag ko historical distortion. Kasi yung revision parang pinapalitan. Ito talagang opposite So, distortion yun talaga. Distortion talaga. Alam mo, ang tingin ko sa edukasyon mangyayari yan Kasi ngayon, ang tutok ng edukasyon, marketing, paano ba makakawal? Sa akin, pagkatao muna. Di ba yung integrity? Core values. Kasi kung integrity yan, mawawala ang corruption. Number 2, yung sense of common good. Talaga, ang nakikita ko, walang sense of common good. Hindi natin pinapasok sa ulo ng mga kabataan na huwag kang mag-isip lang ng sarili mo at ng pamilya mo. Tingnan mo ang iyong society. Kaya alam mo sa Saints ko, alam mo naman yun. Yes, of course. Since 1970, ang aming hashtag na yung tawag yan, Education for Justice and Social Transformation. So, ang mga kabataan namin, hindi lang sila nag-iisip na, ano ba, may karera ko para magkaroon ng Hindi. Ano ba ako parang maging citizen? Na meron akong I have the ability to be an agent of change. Yan ang sabi namin. And to do social transformation. Yun dapat ang inalagay natin sa ulo ng kabataan. Hindi lang yung magkaroon ng career, makakaroon ng pera, ganun. Ano ang role mo sa society? Ayun ang kulang nakikita ko. Ngayon, pati even yung nga yung K-12, yung 11 and 12. Aalisin nila yung mga very basic subject, ang ilalagay na puro mga marketing pa. Yung ganun ba? Ay, dapat hindi Sa akin, ang 11 and 12 should be more basic values, etc.
Kasi sino naman ang kukuha ng grade 12 ng trabaho? Kung ako ang manager, kukunin ko yung college graduate. Actually, totoo. Diba? Hindi pa rin kinukuha eh. Hindi pa kasi rin mali ang ano. Pero it's totoo na we should have 12 kasi sa buong Asia, 10 lang tayo, sila 12 lahat ang basic. Exactly. Pero make it really basic ed. Diba? Ako, I would like to look at it this way. No? Hindi naman nagkukulang yung Pilipinas sa heroes. If you look at history, the Katipuneros, di ba? Fight for independence from colonization. The guerrillas of World War II. Di ba? The patriots, again, fighting for justice, freedom, and democracy during those dark days. Even before 86 people power. Di ba? Nandun tayo eh. Si Commander Liwayway. Meron siyang monumento ngayon na they unveiled it. I was there kasi si Sister Carmel namin, kamag-anak niya. Kaya siya, ayun, nakakatuwa yung mga speeches ng mga tao doon about Commander Liwayway. Meron pa mga commander pa rin, puro babae. Yung Nicolas na something. Nicolas Dairit. Ayun. Pero hindi siya naging commander. Ano siya? Hindi siya, pero Pero nakipag-usap para siya. siyang tandang sora dito sa San Fernando. Oo. Kaya maraming women, dito, heroes. Di ba? Magtayo tayo ng Nicolasa Sige. na asosasyon dito. Alam mo, sabi ni San Fernando. kilala mo si Dr. Leticia Yap, no? Yes, of course. Yeah, that's why dito daw, dalawa ang Women's Month. Isa sa Marso, isa sa September. Oo, September yung Nicolasa Dairit Week. Exactly. Bilang pagkilala sa martyrdom, heroism ni Pero Nicolasa. reason niya talaga, nakipag-usap siya sa mga Oo. na wag lulusubin ang Kapampangan. Actually, pinagbati niya yung mga machong revolusyonaryo Oo, kita mo? Oo. na nag-aaway noong mga panahon na yon. Diba? Anyway, later, sa September, pag-usapan natin yan. Yung akin lang sinasabi ni Manyong Chan sa Ninang kanina. Ako, isa lang na reforma sa eleksyon na dapat ipasa ng Kongreso para magkaalaman tayo kung seryoso tayo hindi. The Anti-Dynasty Bill. Exact. One bill. Kasi nandun na yan sa Constitution, hindi lang ginagawa. There's no Implementing rules. Yun lang ako. Dito magkakasukatan eh. Because after the post-ED sa scenario, went back to elite politics. Kaya nanganak to mga sectoral organizations, si party list. Yun lang. That's a clear signal that there is political will in this country. Pag pumasa yun. Because hindi lang sa level ng taas yun eh. It's all Lahat ingrained hanggang sa baba. Ako, yun po yung isa. You don't even need to change the Constitution, just pass that law. Then, an honest budgeting in this country. Oy, abantayan kita ha, kapag ikaw nanalo ang party list Are you mo. running? I've been in Congress twice. Yeah. Yung pasahan ng budget sa Kongreso ngayon, mabilis pa sa alas 4 eh. Kami, we go through the process of subcommittees, committees, plenary discussion. Tapos biglang, it takes months. Ang dami nagtatanong na congressman. Kapartido mo, hindi mo kapartido, kaibigan mo, hindi mo kaibigan. And you will have to respond to defend your budget. Tapos kayo parang, okay, pasahan natin yan, kailangan natin yan eh. Kailangan nino. Para kanino? I mean, these are the questions you need to ask. Sige. Yun lang naman. Yeah. Siguro bilang pagsasara, siguro ibahagi ninyo ang personal niyong pananaw. Ano ang answer namin? Sagot ninyo dito at kahulugan ng sakripisyo ni Ninoy 41 years ago nang hindi naman malimutan ng mga mamamayan lalo na ng kabataan. Would you like to start? Yes na yes. Yes na yes. Is the Filipino worth dying for? Yes. Kasi nga, sabi nga ni Chel, it's not the person that is not na merong kamalian, yung sistema. Kaya yung tao is always worth dying for. After all, Jesus Christ died for everybody. Di ba? Tatanungin mo akong isang madre, di lalo na ako, na talagang lahat, kahit na makasalanan, is worth dying for. Pero ang Pilipino talaga, isa pa yung tinatanong mo, ano ba yung katangian ng mga Pilipino? For example, we are really good human beings. Kung kikita mo, the way we treat people na foreigners, we are so open to them. Meron tayong resiliency. Ang dami-dami nating problema pero naano natin. And look at our way. We are joyful people. Hindi mo masasabi yan sa ibang countries sa Asia, no? Na masyado silang grim and determined. Pero tayo,
masaya tayo kahit na anong mangyari. This kind of people are worth dying for. Sa akin lang. Mga masasayang mga tao. Attorney Shell. Si Senator Ninoy Aquino, may choice siya noon eh. Pwede naman siyang magdesisyon na hindi na ako uuwi. Oo nga. Alam naman niya na talagang mapanganib ang buhay niya nung time na yon. And yet, nag-decide siya na babalik siya. Tingin ko hindi naman niya ginawa yun para sa sarili niya eh. Talagang ang gusto niya ay isulong talaga yung pagbabalik ng demokrasya dito sa atin. At marami pang mga Pilipino, marami mga kabataan na ganun din yung pagpapasya nila ng panahon ng martial law. Pwede naman silang tumahimik noon eh. Para maayos lang ang buhay, tulungan yung pamilya. And yet, ang naging desisyon nila ay lalaban ako para sa aking minamahal na inang bayan. At sa tingin ko, yun ang lesson talaga na makukuha natin sa buhay ni Ninoy at sa lahat ng mga bayani natin nung time na yon. Na pagdating sa oras na kailangan na tayo magdesisyon, ay pag-isipan natin yung ating bayan at doon natin ilagay yung puso natin. Napakagandang mensahe. Talagang, at saka napakamalumanay at malamig ng boses ni Attorney Shell. Alam mo, maraming bayani nung dekada 80. Maraming bayani, may mga kilala, pero marami ring hindi kilala na nagbuwis ng pawis, dugo, buhay para lamang lumaban para sa mga Pilipino at namatay para sa mga Pilipino. Yung mga taong yan, karamihan sa kanila, nandun po sa bantayog ng bayani. I recall very well my candidate for Vice President when I ran for council. Kinidnap po yun ay sarap ng Lasal. Pinasagasaan sa tren sa Laguna, yung paa niya na polio. Sino yan? Si Manny Obispo is there. He's enshrined there. Finally, yung Lasal lately, in-enshrine siya sa Lasal. So, masaya kami bilang mga Lasalista na kinilala na rin yung kabayanihan ni Emo, at least for Lasalites. But there are thousands of others, nameless, faceless, na lumaban. Ninoy Aquino, Senator Aquino, was the face, di ba? Na pinagsama-sama yung tapang at galit ng Pilipino. But it cost his life. Di ba? Sana maganda nga sana kung buhay siya eh. But, yun ang nangyari. So, that we will always remember. Let us not distort history. Di ba? Let us give credit to Where credit is due. where credit is due. Eh, dapat bakasyon. Biglang di mo gagawin bakasyon kasi ayaw mo yung apelyido. Walang gano'n na. Di ba? Distortion yun. That's a clear, classic distortion. Paglipat ng mga petsa, ng mga araw, ng mga bayani. Di ba? Let us remember, every time we sing the bayan ko, ang mamatay ng dahil sa'yo. Lagi natin sinasabi yun. But do we mean it? Di ba? Yung mga heroes talagang namatay dahil sa'yo. Di ba? So, imagine, kinakanta natin yan every Monday at least sa aming May panunumpa pa nga po na hindi ako magnanakaw. Exactly. At dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating mga naging bisita na sina Attorney Shell Jokno, Hernani Braganza, at si Sir Mary Jan Manansan. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat.